Ang barkong pinagmula ng oil spill ngayong sa Bataan, iimbestigahan ayon sa Justice Department. Posible raw na sangkot ito sa paihi o iligal na pagsasali ng langis sa iba pang mga barko habang nasa laot. Mula sa Maynila, nakatutok live si Darlene Cat. Darlene? Pia, nakakita pa ng oil sheen yung mga otoridad dito sa lugar kung saan lumubog yung MT Terra Nova. Pero patuloy naman daw yung kanilang pagresponde para masigurong mababawasan o mapipigilan at makokontrol yung pagtagas ng langis. Samantala, kasama na sa investigasyon yung posibilidad at anggulo na sangkot sa oil smuggling itong lumubog na barko. Sa ground zero ng oil spill sa bahagi ng Manila Bay sa Limay, Bataan, kita mula sa himpapawid ang oil sheen o langis sa tubig kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Tanaw ang oil booms na pumipigil sa pagkalat ng langis. May nakapwesto ring mga barko ng PCG gaya ng BRP Sindangan na tuloy-tuloy nagsasaboy ng oil dispersant spray. Ang purpose niyan kasi yung oil medyo thick siya, i-dissolve niya para mag-break siya at mag-evaporate. Gumagamit din tayo ng water cannon. Sabi ng mga otoridad, kontrolado na ang oil spill. Gumagawa na ng metal caps na ipapalit sa mga capping bag na naunang ipinantapal sa mga valve ng barko. Maaring abutin daw ng 2 linggo bago masimula ng siphoning o paghigop ng langis mula sa barko. Ang NBI nagsisiyasat na sa 3 magkakasunod na aksidente ng motor tankers na MT Terra Nova, MT Jason Bradley at MV Mirola 1 sa Bataan. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang radio program kaninang umaga, tinitignan ng DOJ ang anggulong sangkot ng MT Terra Nova sa anilay smuggling o pagpupuslit ng langis o iyong paihi. May intelligence reports naman na paihi system ang umiral. Kasi yung kaya umikot. Yung Terra Nova yun ay may lamang isang mahigit 1 million eh. 1.4 million liters. Yes. Tapos, yung isa pang tumaob na vessel, merong makina. Ginawa nilang tanker, pero hindi hilala. Sa paihi system, nagsasali ng langis mula sa malalaking barko papunta sa mas maliliit na bangka habang nasa laot para makaiwas daw sa pagbabayad ng buwis. Sabi ni Remulla, iniimbestigahan din ang PCG dahil na-monitor daw dapat ang galaw ng barko. Ayon sa PCG, makikipagtulungan sila sa investigasyon ng ibang ahensya. We assure everybody that full investigation will proceed after the oil has been cleared from the site. And the assurance also is we will impose appropriate sanctions to our people if they are found after investigation to be involved in this. But for now, we are focused on our mission, which is to prevent oil spill. Lumabas. Pia, hinihintay pa ng GMA Integrated News yung pahayag daw na ilalabas ng kinatawan ng may-ari ng MT Terra Nova at sa August 5 o sa Lunes ay darating daw yung ilang kawani ng US Coast Guard para tulungan yung Philippine authorities dito nga sa pagresponde sa oil spill. Yan yung latest mula rito sa tanggapan o headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.